Hello guys! Welcome to my vlog! Ngayong araw na to, magluluto tayo ng pansit gisado. Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig kumain. Tulad nitong pansit. Maraming klaseng pansit na ginagawa dito sa Pilipinas. Mayroong pansit bihon, pansit canton, meron yung mix na pansit bihon at canton, at meron ding pansit malabon. Ay, naku, ang dami-daming pansit. Pero in this video, gagawin namin yung alam naming simple lang at napakamura. Dahil alam nyo naman ngayon, napakamahal ng mga bilihin, lalo na mga gulay. Minsan nga, bumili nga ako ng gulay. Yung presyo niya parang presyo ng karne. Ang mahal-mahal. Wala na talagang mura ngayon. Kaya marami sa ating mga Pilipino ang mas lalong nagtitipid. Dahil syempre, alam naman natin na hindi na sasapat ang 1,000 sa isang araw. Minsan, ang 1,000 pang isang meal na lang eh. Ewan ko ba, ba't ganito nangyayari sa Pilipinas? But anyways, salamat nga po pala sa mga nanood at sumuporta sa aking first vlog at second vlog. Umabot na po tayo ng 1.8 views nung una kong vlog at 1.4 views sa ikalawa kong vlog. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa nakakaalam, mayroon po kaming Facebook page. I-follow nyo naman po ang Bok and Jose's Vlog. Ipopost ko rin po dito yung link to follow. Soon, subscribe naman. Maraming salamat po. Sino sa inyo ang binubukod ang gulay sa paggisa? Ako kasi, dati nung nagtatrabaho sa 5-star hotel, pinagsasama-sama ko na kasi syempre hindi naman natatagal yun eh. Paglapag sa plato, ready to serve. Dito, ginawa namin, binukod namin kasi mas feel ko dahil ang gamit namin doon, wok, so mabilis lang. Dito hindi. Masarap kaya sa pansit yung medyo hilaw, pero crispy. Sa dinami-dami ng style at teknik sa pagluluto, minsan nagkakatalo sa lasa. Ewan ko na lang, minsan may gustong maalat, minsan gusto yung tabang, minsan yung gusto yung katamtaman. Basta ako, yung katamtaman lang. Ayoko masyadong maalat kasi baka magkasakit ako eh. Sa 2 taong hindi pagtatrabaho sa 5-star hotel, wala na, hindi na ako marunong mag-toss. Kailangan ko ata ulit mag-practice. Pero alam nyo ba, natuto ako mag-toss nung sa tingin ko mga 5 to 6 months na ako dun sa hotel. Natuto ako sa hotline, natuto ako sa cold line. Kaya ito naman ang pinagawa sa akin ng Wok. Ang dami kong pagkakamali noon. Siguro mga 1 linggo bago ako naging mahusay at nakuha ko yung pitik. Yung tinatawag nilang pitik. At nung nakuha ko yun, ay, sobrang tuwang-tuwa ko. Dahil nagbunga lahat ng pinaghirapan ko at alam kong worth it ang matuto sa pag-wok. Be patient, ika nga. For today's message, be patient. Minsan sa buhay, kailangan muna nating pagdaanan ng worst bago tayo maging best because life is about learning and growing. Thank you!